Ang bingi at pipi na batang lalaki ay naging pinakamalakas na hari sa lahat. Si Prinsipe Bojji ay ipinanganak sa mga magulang na mga higante, ngunit siya pa rin ang pinakamaliit na tao na lumakad kailanman sa kaharian ng boss. Siya ay mahina, bingi, at walang malay, ngunit mayroon pa rin siyang pinakamalaking lakas ng loob na maglakad ng taas noo. Ang kanyang araw ay naglalaro sa paligid ng bukid at kasama ang mga hayop na umaalog sa lupain ng kanyang ama. Dahil sa kanyang kapansanan, hindi nakakapaglaro si Bojji sa ibang mga bata sa kanyang edad at mas bata dahil maaaring magkaroon ng mga pagkakamali sa pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang partido, at karaniwan siyang biktima ng pangungutya ng mga tao. Sa kanyang paglipat-lipat sa araw-araw, nakakilala siya ng isang aninong nilalang na tinatawag na Cage na agad na hinawakan siya sa puntong pambalatong upang subukang magnakaw ng kanyang mga damit. Si Bojji, matapos mahirapan na unawain si Cage, binasa ang kanyang mga labi at sinimulan ang mga utos na ibinibigay sa kanya ni Cage. Sinabihan siya ni Cage na tanggalin ang kanyang mga damit at gawin ito kinabukasan sa parehong lugar. Nang gawin ito ni Bojji nang walang alinlangan kinabukasan, pumunta si Bojji upang makita si Cage sa pinagkasunduang lugar habang nakasuot ng higit pang mga damit upang magnakaw ng mga ito si Cage. Ipinaliwanag ni Cage na tanga si Bojji sa pagsunod-sunod na walang kahulugan sa lahat ng sinasabi sa kanya. Sinabi ni Bojji sa kanya na pinahahalagahan niya ang kanyang kasama at iyon lamang ang kanya iniintindi, at naging magkaibigan ang dalawa. Nakaharap si Bojji na mataba at nakadamit na Cage na maglalakad na walang suot na damit pa uwi. Isang araw dinala ni Bojji si Cage sa kanilang tahanan at hinaharap siya ng kanyang stepmother, si Queen Hilang, na binebastos siya ng higit pa dahil laging bumabalik ng walang suot na damit. Hinihiling niya kay Bojji na magsuot at pumunta sa kanyang ama. Habang nagbibihis, umiiyak si Bojji sa sarili para sa lahat ng panlalait na kanyang tinanggap sa araw na iyon, ngunit mabilis na nagpakatatag, at nakita ito ni Cage. Nakaramdam ng awa si Cage para sa kanya at nagsimulang emosyonal na lumalapit at nagmamahal sa kanya. Si Bojji pumunta upang makita ang kanyang ama, si Haring Boss, na nasa ikapitong pwesto sa sistema ng pagkakaranggo. Sinasabi ng hari kay Bojji na dapat siyang maging malakas upang mamuno sa kanyang kaharian at inuutusan si Dames na turuan siya ng eskrima. Tinanggap ito ni Dames at ginawa ang nasabing gawain. Habang nasa pagsasanay, lumitaw si Prince Data, ang kanyang batang kapatid na mas malaki at maunlad, upang hamanin si Dames. Nagpaligsahan sila habang hinahangaan ni Bojji sina Dames at Data. Natatalo si Dames kay Data, na ang lakas ay inihahalin tulad niya sa kay Haring Boss, at kinuha ni Bojji ang pwesto nito upang ipagtanggol siya gamit ang sariling espada. Ipinahayag ang laban sa loob ng bahay, at lahat ng interesado ay pumunta upang panoorin ang pangyayari. Unang umatake si Data, ngunit ilang beses umiwas si Bojji hanggang sa kanyang magawang kumontra at landas ang malambot na siko niya sa ulo ni Data, na nagpapahanga sa lahat ng nanonood na nag-aalinlangan, kasama na si Cage, na palakpakang sinusuportahan si Bojji tuwing umiiwas ito at malambot na umaatake kay Data. Nagalit si Data, hininto sila ni Dimes at gumamit ng senadoryas kay Bojji, na pumihit sa pagsisikap na umiwas at sinaktan ni Data habang umiiyak sa gitna ng laban. Ito ay nagpapatuloy na brutal para kay Bojji hanggang sa dumating si Apia, isang taybak ng hari na nagmamasid mula sa bubungan, at itinapon ng isang sibat na huminto sa labanan. Ginawa si Data bilang tagumpay sa laban. Nagtamo ng mga sugat si Bojji mula sa laban at nagkasakit sa kama, takip ng mga bandages. Naalala niya ang mga salita na sinasagisag sa kanya ni Dimes bago siya tumigil sa pag-iwas sa mga atake ni Data, na ang paraan niya ng pakikipaglaban ay hindi ang kasanayan sa paggamit ng taybak ng isang hari. Sinisimulang umakyat sa kama si Bojji patungo sa isang taybak na may karaniwang laki at sinubukan nitong kunin, ngunit nabigo siyang kunin ito dahil masyadong maliit at walang lakas. Malakas na umiyak siya hanggang sa itapon ni Cage ang isang barya sa kanya. Lumingon siya upang harapin si Cage, ngunit pinunasan ang kanyang mga luha at nagpakatatag upang hindi siya mapahiya kay Cage. Sinabi ni Cage sa kanya na wala siyang dapat ipahiya at na ang kanyang kasanayan sa paggamit ng taybak ay natatangi sa kanya. Upang tapusin ang kahihiyan, ipinakita ni Bojji kay Cage kung saan ang kanyang mga damit, at sinabi ni Cage sa kanya na hindi na niya kukunin ang anumang bagay mula sa kanya dahil siya ay kasama niya. Mula noon, nananatili si Cage sa tabi ni Bojji habang ito ay natutulog, at kapag siya ay aalis na, may isang tao na pumapasok sa silid.
Ipakikita siya sa pamamagitan ng kanyang mga paa at ang kanyang damit na hanggang sa kanyang mga bukong-bukong na siya ay isang babae, at inaasahan ni Cage na gagawin niya ang pinakamasama. Naglagay siya ng kanyang mga kamay sa itaas ng walang malay na si Bojji, at ang mga ito ay kumikinang ng mahiwagang berde, unti-unting nagpapagaling sa mga sugat ni Bojji. Umaalis si Cage, naalaman niyang ligtas si Bojji kahit na may mga pag-aalinlangan siya noon. Nakakasalamuha niya si Bibon, isang tagapamahala ng mga ahas at guro sa pagpapadala ng tayback ni Data, na nakilala ni Cage noong unang pumunta siya sa kastilyo kung saan nagpapahinga si Bojji. Gusto ni Bibon na ipapatay si Cage dahil isa siyang anino na nauugnay sa isang pangkat ng mga mamamatay tao, ngunit nakatakas si Cage, at ngayon sila ay nagkikita muli. Kinabukasan, namatay si Hari Boss, at binasa ang kanyang huling habilin sa harap ng kanyang bangkay. Ipinahayag nila na ang susunod na hari ay si Prinsipe Bojji, ang panganay na prinsipe ng kaharian, at ito ay nagulat sa lahat. Matapos pumalag si Reyna Hilang sa kagustuhan ng kanyang yumaong hari at pinunit ang habilin, ipinakilala ang Prinsipe Data bilang bagong hari sa mga tao ng kaharian. Nasaktan si Bojji sa pangyayaring ito at tumakbo upang iyakan ang kanyang sama ng loob. Matapos harapin muli si Cage, nagpunta si Bibon upang sabihin kay Bojji na umalis na si Cage para sa isang paglalakbay, at hindi na sila magkikita muli. Pumunta si Bojji para hanapin si Cage mag-isa. Pumunta siya sa tahanan ng mga ahas kung saan naroroon ang isang malaking ahas na kanyang iniligtas noong siya ay bata pa, na tinatawag na Mitsumoto. Sinabi ni Mitsumoto kay Bojji na nahuli ng kanyang Panginoon na si Bibon si Cage ngunit pinalaya siya upang magtungo sa isang mahalagang paglalakbay na hindi niya maipapaliwanag kay Bojji. Subalit pinatitiyak din niya na ito ay hindi para sa kanyang pinsalang. Naalala ni Bojji kung paano siya napili upang maging hari subalit tutol ang iba dahil sa kanyang kahinaan. Naaalala niya rin kung paano nangako si Cage na sasamahan siya ngunit ngayon ay nasa isang paglalakbay upang tulungan siya. Umaalis si Bojji upang sundan si Cage. Pumunta siya upang kausapin ang Reyna, ngunit tinanggihan siya ng Reyna na payagan siyang maglakbay dahil sa parehong mga dahilan na dati. Sa halip, nagpa siya siyang tumakas sa pamamagitan ng pagsakyod sa isang bintana mula sa mataas na bahagi ng kastilyo. Dumating ang Reyna ng wakas bago niya ibinaba ang kanyang gawa-gawang lubid. Inakay siya pataas ni Dorch, ang kalasag ng Reyna, ngunit nakipaglaban si Bojji, na nagdudulot ng pagkakalunod ng mga lubid at nagpapabagsak sa kanya sa lupa. Nagmadali si Reyna Hilang patungo kay Bojji at natagpuan siyang walang malay at nagsisimulang hamalinghing ng malakas at sumisilaw ng berdeng liwanag. Hinahapak ang kanyang damit at inilalagay ang kanyang mga kamay sa katawan ni Bojji upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Naalala ni Bojji ang kanya mula sa gabi ng labanan nang pumasok siya at pinagaling siya habang siya ay natutulog. Habang nag-iisa siya upang magpahinga, naalala ni Reyna Hilang ang kanyang unang pagkikita kay Bojji at ang mga pagsubok na pinagdaanan niya upang mabuo ang uri ng relasyong mayroon siya kay Bojji. Ito ay nagpapalambot sa kanya at nagpapahintulot kay Bojji na maglakbay upang matuto at magkaroon ng karanasan at maging mas malakas. Siya ay binigyan ng kanyang guro, si Dimas, at isang kasama para sa kanyang personal na pangangalaga. Naglakbay si Hokiro Bojji sa kanyang paglalakbay. Unang nagtungo ang tatlo sa isang nayon kung saan nagtakbuhan si Bojji mula kay Hokiro para maglibang, makakita ng mga parol, bumili dito at doon sa palengke, at matulog sa tabi ng mga palanggana. Natagpuan siya mamaya ni Dimas at Hokiro na walang dala ang kanyang bag na naglalaman ng lahat ng mahalagang bagay, at si Hokiro ang sinisisi dahil sa pagkawala ni Bojji sa una. Ang tatlo ay kumain ng hapunan upang magpahinga at mag-isip ng paraan kung paano magpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Sinimulan nila ang paglalakbay kinabukasan at natagpuan ang bag ni Bojji na nakahiga sa kalye na may lahat ng laman nito. Nagpasya silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay at naglakad sa mga patag na kapatagan at mapanganib na kagubatan. Nahaluan ng ganita si Bojji ng isang paro-paro habang sila ay naglalakad at sinundan ito. Siya ay nahulog sa isang hukay na bantay ng mga sibat at nakilala ang lalaking may-ari nito. Pinatay ng lalaki ang isang ligaw na baboy at nagpista kasama si Bojji, at sumayaw sila nang magkaroon ng mga bagong nilalang mula sa patay na hayop na kanilang kinakain. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng lalaki ang proseso kay Bojji at nagpasyang handa niyang isakripisyo ito para sa paglikha ng mas maraming bagong buhay.
Nagawa ni Boji na makatakas sa lalaki at nagkita-kita silang muli ng kanyang mga kasama. Nagtayo sila ng kampamento upang magpahinga para sa gabi. Nang habang sila ay kumakain, ang karne ni Boji ay tinamaan ng mga pinagtaasan ng malalayong mga kutsilyo na hindi namalayan ng tatlo. Sa umaga, nakita nila ang isang grupo ng mga asong patay sa lupa dahil sa pagkain ng lason sa tinamaang karne ni Boji. Matapos ilibing ang mga aso, pumunta sila sa ibang bayan na may isang butas ng apoy sa lupa na tinatawag na mga pintuan ng impyerno, isang hukay tungo sa ibabaw ng impyerno. Sinabi ni Dimas kay Hokiro na humanap ng lugar para sila magpahinga sa gabi, at dinala niya si Boji upang makita ang mga pintuan ng impyerno. Kapag sila ay dumating roon, itinulak ni Dimas si Boji sa loob ng hukay na may apoy at iniwan siya roon na para bang patay na. Ngunit ligtas na bumagsak si Boji sa sahig ng hukay habang namamangha sa paglabas ni Sokage mula sa kanyang bag, at nagkayakap silang dalawa na puno ng luha ng pagkakaibigan. Sinasabi ni Cage kay Boji na kasama niya ito mula noong siya ay nahulog mula sa bintana habang sinubukang tumakas hanggang sa nais niyang kagatin ang lason na karne. Sinasabi niya na ipinadala siya upang samahan si Boji na makipagkita sa taong magpapalakas sa kanya, na siyang gagawin ni Bibon, ang tagapag-alaga ng ahas, at ang paglalakbay na kanilang tatahakin ay dadalhin sila sa mas malalim na bahagi ng ibabaw ng lupa upang makilala ang taong ito. Tungo sa kanilang patutunguhan, ngunit nagsimulang amuyin ni Boji ang gas na nagpapapanghina sa kanila. Dalawang lalaki ang lumitaw mula sa usok at dinala sina Boji at Cage sa likod ng kanilang mga kaguluhan. Sila ay dinala sa isa pang kaharian, isang kaharian ng ibabaw ng lupa. Pagkatapos nilang magmulat ng mga mata, nakilala nila ang pinuno ng kaharian, si Haring Desa, na pangalawa sa sistema. Sinimulan niyang tuksuhin si Boji sa kanyang mga kahinaan at sa katotohanang ang kanyang batang kapatid ang hari at hindi siya. Nagtanong siya tungkol sa kanilang layunin, at ipinaliwanag ni Cage na sila ay naroon upang makita ang isang taong magiging lakas na bagay sa isang hari. Kinumpirma ni Haring Desa na siya nga ang kanilang hinahanap at kailangang subukin ang antas ng kasanayan ng taong kanyang ituturo. Ang isa sa kanyang mga kabalyero, na nagdala kay Boji at Cage sa kaharian, lumitaw upang subukin si Boji. Sinabihan si Boji na saktan ang kabalyero, na kapitan ng Order of the Underworld, na kilala sa kanilang lakas at pagkawalang pag-aalinlangan. Ibinigay ni Boji ang lahat ng kanyang makakaya, ibinato ang kanyang mga malalambot na suntok sa bantay na, pagkatapos marealize ang sitwasyon, ay nakatayo ng walang depensa. Isa pang pagtuya ang ginawa ni Dese kay Boji sa kanyang kahinaan bago muling ipagtanggol siya ni Cage. Sinasabi niya kay Dese na ang lakas ni Boji ay nasa kakayahang umiwas sa mga atake ng wasto. Pagkatapos ay sinabi ni Dese kay Boji na hindi siya dapat patamaan ng bantay, at hindi nga siya tinamaan. Iniiwasan niya ang mga atake ng wasto at kahusayan na nagpapahanga sa mga kabalyero sa silid, at nang ang kawal na nakikipaglaban kay Boji ay huminto at humanga sa kanyang bilis, silang lahat ay tumingin kay Desa para sa kanyang pagsang-ayon. Bagamat hindi pa rin siya natutuwa, sinasabi ni Desa na kayang mabuhay ni Boji sa isang labanan pero hindi niya ito magwawagi dahil hindi niya kayang magpatibag sa armas ng kanyang kalaban. Kahit sa panawagan ni Cage na turuan si Boji, tinanggihan ito ni Desa, na sinasabi na hindi niya maaaring paunlarin ang talentong wala. Inutos ni Haring Desa na palayasin ang dalawa. Pinapanghikayat ni Cage si Boji na hindi sumuko at magiging malakas siya kung magsisikap siya. Nakakuha ng inspirasyon si Boji upang kumuha ng malaking bato na nabigo at isang mas maliit na bato na hindi pa rin naging matagumpay. Iiyak siya nang maunawaan niyang tunay nga siyang napakalabong. Lumapit si Cage upang kanyang patahanin. Ang kawalang kasama ni Boji na kanilang nakasagupa ay sinabihan sila na dalhin ang sulat ng rekomendasyon na dala nila sa tamang tao. Nang itanong nila kung sino, sinabihan silang ito ay ang kapatid na lalaki ng hari, si Prinsipe Despat. Sinadyang lanoko sila ni Haring Desa upang aliwin ang sarili at hindi agad sinabi sa kanila dahil sa alitan niya sa spa. Nagpasalamat ang magkasama sa mga kawal at nagtungo sa paghahanap kay Prinsipe Despat upang makilala siya. Nagpakilala sila at ipinahayag ang layunin ng kanilang pagbisita. Humingi ng kabayaran si Despat para sa kanyang mga serbisyo, at matapos bayaran ni Cage, inanyayahan niya sila sa loob. Pagkatapos ay binasa niya ang mga kamay ni Boji at natuklasan na si Boji ay mahina at wala man lang taklap ng lakas sa kanyang katawan. Ngunit gayunpaman, tinanggap niya siya upang turuan sa kanyang buong potensyal.
Pumunta sina Boji at Cage sa kama matapos silang magpakilala sa mga kasambahay at si Boji ay bumangon ng maaga kinabukasan. Ginawa niya ang mga gawaing bahay at nag-almusal na kayang-kaya lang niya kainin dahil siya ay isang batang higanti. Matapos iyon, naghanda na si Boji para sa araw-araw na pagsasanay. Nagtiyaga si Boji sa kanyang pagsasanay hanggang isang araw nang naglilinis si Cage sa labas, naririnig niya ang malakas na tunog na kumikidlat sa lupa. Nagmadali siya sa silid kung saan nagtatapos si Boji sa kanyang pagsasanay, ngunit hindi siya pinahintulutan na pumasok. Nagtanong siya tungkol sa malakas na ingay na narinig niya at kung okay ba sina Despat at Boji. Binuksan ni Windspray ang pinto upang sagutin ang mga tanong ni Cage. Nakita ni Cage ang isang tingin ni Boji na nakatayo sa harap ng isang bato na nabiyak sa dalawa. Unti-unting nagsara ang pinto sa kanyang harapan, iniwan siyang nagtataka sa pag-unlad ni Boji. Sa wakas, natapos na ang pagsasanay ni Boji, anupa at lubos niyang nakuha ang estilo ng pagsasanay ni Despat, ang mga sining ng Despat. Sinamahan nila Boji, Cage, at Despat ang kanilang pagdiriwang sa pagtatapos ng pagsasanay ni Boji. Ngunit habang Silva ay papalabas na ng pinto, napansin ni Cage na may espada si Boji sa tabi niya at itinanong ito. Nilusaw ni Boji ito at nagpamangha kay Cage, ngunit nang ito ay habarin sa kanyang bahay, labis na nadismaya si Cage sa manipis at karayom na anyo nito. Inuusisa ni Back si Cage tungkol sa kanyang pagdududa nang sabihin niya rito na ang pagbibigay kay Boji ng isang karayom at pagtawag dito na espada ay hindi tutulong sa sinuman. Humingi ng paumanhin si Cage kay Boji, at sila ay nagtungo sa kanilang pagdiriwang. Habang kumakain sila, 3 halimaw na mga mamamayan ng impyerno ang lumapit sa grupo at nagsimula ng away. Pinagtawanan nila si Despat dahil sa kanyang hitsura, at pinadala niya ang isa na lumilipad sa pamamagitan ng isang suntok, na agad niyang pinagsisisihan. Nagtayo ang mga halimaw at sinimulan siyang bugbugin, ngunit hindi pinalampas ni Boji ang pangyayari. Nakakita na si Despat ay sinasamahan ng mga ito, sinubukan niyang ipagtanggol subalit madali siyang itinulak palayo. Bumangon siya, at pagkatapos ng pag-iwas sa ilang mga atake, nagpatama siya ng suntok na banayad tulad ng isang bulaklak sa baba ng halimaw. Ang halimaw, pagkatapos ng ilang sandali, ay nagsimulang mawala ng balanse at naubusan ng malay, na nagpapatunay na knockout ang suntok ni Boji. Patuloy na nagtatanggol si Boji at sa wakas ay humahawak ng kanyang sandata, ang karayom na espada, at iniwasan ang ilang mga atake mula sa halimaw. Sa isang kislap ng kidlat, nagtagumpay siya sa kanyang kalaban, na bumagsak sa lupa at sumisigaw sa sakit. Nalagay sa alarma si Cage na pinatay ni Boji ang halimaw, ngunit sinuri ni Despat ang kanyang mga vital sign at natuklasan na siya ay lamang naglaho, tulad ng dati. Ipinaliwanag ni Bo ang siyentipiko sa likod ng mga mahihinang atake ni Boji na nagdudulot pa rin ng malaking resulta ang pagsalansan at oras ng suntok sa partikular na lugar na iyon at ang pagtusok ng karayom nang hindi nagiging malala ang pinsala sa utak o mga daluyan ng dugo. Nagdiriwang si Cage sa tagumpay ni Boji, at pagkatapos ay umuwi ang tatlo. Sa daan pa uwi, sinabi ni Despat kay Boji at Cage na sila muna ang magpatuloy dahil may kailangan siyang asikasuhin. Tumakbo siya ng mabilis sa kanto para makipagkita sa mga halimaw na matapos lamang talunin ni Boji at binayaran niya sila sa kanilang pakikiisa sa labanan. Sa gabi, habang nasa labas sina Boji at Cage, nagpasya si Cage na sabihin na kay Boji ang mga pangyayari sa kanyang kastilyo, matapos sabihin kay Biban. Matapos marinig ang lahat ng ito, tinanong ni Cage si Boji kung ano ang gagawin niya. Natakot si Boji na baka saktan siya ni Queen Hilang, naalala niya ang pagtataksil ni Dimas sa kanya. Naglakad siya ng mag-isa, at sinundan siya ni Cage upang kausapin tungkol sa kawalan niya ng lakas ng loob. Sinimula ni Boji ang paghampas sa kanyang sarili, pinapalo ang kanyang ulo sa lupa upang maibalik ang kanyang tapang. At handang umuwi, nagpaalam sina Boji at Cage kay Despat upang bumalik sa kanilang tahanan. Pinuri ni Despat si Boji na mahalin ang kanyang sarili at patuloy na maging matapang. Dumating ang mga kabalyero ng Orden ng Underworld habang ang 3 lalaki ay nagpapaulam pa rin at nag-alok na ihatid si Boji pabalik sa kanyang kaharian. Ipinaliwanag ito ni Bay sa kanila na dahil sa mga kriminal mula sa Underworld na nakapasok sa kaharian, ipinadala ni Haring Desa ang mga kabalyero upang dalhin si Boji sa kanyang tahanan at hulihin ang mga kriminal. Ipinaliwanag ng mga kabalyero kung sino ang mga kriminal,
at patuloy na pinatibay ni Cage si Bojji sa kanyang natuklasang lakas sa pamamagitan ng mga Desperates. Nagpapatuloy ang pagpapaliwanag ng mga kabalyero kay Cage at Bojji kung paano nakapasok ang mga kriminal sa kaharian. Dumating na sa wakas sina Cage at Bojji sa kaharian at nakita nila ang isang kriminal na lumabas ng kastilyo upang atakihin ang mga mamamayan. Sinasabing ito ang isa sa mga pinaka-peligroso, hanggang sa ipinagbawal ni Despot sa mga kabalyero na labanan siya hanggat hindi pa siya dumating. Ang kriminal na kilala bilang Alkan, ang espada ng Underworld, ay naghasik ng lagim sa mga tao at ngayon ay haharap sa kapitan ng Underworld Order na kumikalaban kay Despot. Nang gusto sumali ni Bojji sa labanan, pinigilan siya ng kabalyero dahil sinabi ni Despot na matatalo si Bojji kay Alkan kung lalaban siya. Sinabihan niya si Bojji na tumungo sa kastilyo upang tulungan ang protektahan si Queen Hileng. Nagsimulang magmadali sina Bojji at Cage patungo sa kastilyo.